So ngayon pag-uusapan po natin is one of the declarations na sinabi ni Jesus. Last week pinag-usapan po natin is one of these declaration. Ang unang declaration ni Jesus na pinag-usapan natin is, I am the bread. O parang hindi kayo nakinig last week. I am the bread. Di ba? Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. At kung sino man ang nauuhaw, ay hindi na kailanman maghahanap. Ang sino man nagugutom, ay hindi na muling, hindi na muling magnanais. Okay? So kung makikita nyo po doon, no, yung verse pala na yon, yung declaration pala na yon, ay hindi lang yung basta pagpapakilala, kundi that is an invitation for us to come to Christ and to come to Jesus na sinasabi, hali kayo, lumapit kayo sa akin, hali kayo, ibigay niyo ang pananampalataya niyo sa akin kasi kung sino man ang mananampalataya sa akin ay hindi na kailanman mauuhaw. Ang sino man mananampalataya sa akin ay kailanman hindi na maghahanap because that is who our God is. Amen po ba? Palapakan nga po natin ng Panginoon. Amen? Kaya nga anong application nun? Pwede natin masabi na, Panginoon, dahil meron akong pananampalataya sa iyo, dahil ako ay kilala mo at kilala kita, Panginoon, at binibigay ko ang aking pananampalataya sa iyo at sinasamba kita, ako ay kumpleto na. Ako ay wala nang hahanapin pa. Amen po ba? Alam niyo ba kadalasan ko bakit tayo nahuhulog sa kasalanan? Because of the things na na hindi tayo makontento. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kontento ka na ba? Di ba? Kadalasan kaya tayo, di ba? For example, the sin of adultery. Di ba? The sin of adultery is, sa Tagalog ay pangangalunya. Amen po ba? Yun ay isang kasalanan ng hindi, makontento sa isa. Amen po ba? Di ba? Ano pa? Stealing. Di ba? Hindi ka makontento sa kung anong meron ka. Kaya gusto mo ay kunin yung mga bagay na hindi sa iyo. That kind of heart and that kind of mindset ang naglilid sa atin para magkasala. Pero because I know that my God is the bread of life, hindi na muli ako magkukulang. Amen po ba? Palapakan muli natin ang Panginoon. May natututunan po ba tayo? Amen. So today we're gonna talk about the second declaration na dineclare ni Jesus in John chapter 6 hanggang sa mga susunod pa. So the declaration na pag-uusapan natin ngayon, sige, balik nyo nga po doon. The declaration na pag-uusapan natin ngayon is, basahin nga po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. So ganito, no? Bawat mga declaration na babasahin po natin, dapat dudugtungan natin yan sa simula ng I am. Okay? So pag hinasa natin ito, sasabihin dapat natin, I am the light of the world. Pero hindi yun ibig sabihin na I am na ikaw. Okay? Ibig sabihin nun, sinasabi natin at dinideklara natin kung ano yung dineklara ng ating Panginoong Hesus. Na sinasabi niya na ang ating Panginoong Hesus ang ilaw ng sanlibutan. Amen po ba? So today we're gonna talk about the light of the world. So saan ba nakuha yung declaration na yon? Mababasa natin siya sa John chapter 8, verse 12. Okay? John chapter 8, verse 12. Sabi doon, when Jesus spoke again to the people, He said, pakibasa, 1, 2, 3, go. I am the light of the world. Whoever follows me will never in the darkness, but will have the light of life. So maganda ito pag-uusapan natin ngayon kasi bakit? Ito ay para sa mga taong naghahanap ng liwanag sa kanilang buhay. Amen po ba? Kung sa tingin mo ngayon ang buhay mo ay sobrang dilim. Kung sa tingin mo ngayon ang buhay mo ay parang, alam mo yan, parang naliligaw ako, pastor. No, parang hinahanap ko yung purpose ko. Parang hinahanap ko kung saan ako papunta. Ito po mensahe na ito ay pakinggan mo dahil ito ay para po sa atin. Amen? So, ang tanong ba is, are we walking in His light? No? Many times in the Bible, even in Psalms, mababasa natin 'yan, no? Na the word of the Lord is the light to my feet. The lamp to my feet and the light for my path. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, which is His manifestation, is ang liwanag natin sa ating daanan. Kung mapapasin nyo ngayon, pag tayo ay tumahak pagdating sa daanan ng pananampalataya, ang daming kung ano-anong daanan.
Di ba? Punta ka dito sa kabila dito, may nagsasabi, ay, ako ang kaligtasan. Punta ka dito sa kabila, hindi, kami ang tunay na pananampalataya. Pero ang tanong, saan ba talaga natin makikita ang liwanag? Alam nyo ba, lagi ko itong sinasabi, no, na tayo ang Pilipinas, we are a Christian nation. Tayo pong Pilipino, and the Philippines is a Christian nation. The only Christian nation in Southeast Asia. Pero alam nyo bakit tayo binansagang ganon? Not because we are all born again Christians, but because we have many denominations and many branches of Christianity. Kaya nga, minsan, pag ang isang bagong mananampalataya, nagtatanong at kapag siya ay maalam na, nagre-research, no, maalam na sa kanyang pananampalataya, tinatanong niya, tama, ba't parang iba yung sinasabi dun sa kabila? Ba't parang iba yung sinasabi dito? Ba't parang iba yung sinasabi? Pare-pares naman kayo may Jesus sa pangalan ng simbahan nyo. Pero bakit iba-iba yung sinasabi? You know why? Because it is already prophesied. At the last ages, at the end of times, maraming magkiklaim na na sila ang tagapagligtas. But because we have the light, but because Jesus is the light, we know where we are going. We know the truth. Amen po ba? Sino dito sigurado ka sa katotohanan natanggap mo? Kung sigurado ka sa katotohanan natanggap mo, ibig sabihin, you know that Jesus is the light and you know that you are walking in the light. So I'm gonna share to you some of the characteristic of the light of Jesus. No, ano ba yung characteristic ng ilaw ng ating Panginoong Yesus? Okay? Handa na po ba kayo? Pag sinabing ilaw, pag sinabing si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, sinasabi nito na itong ilaw na ito, next po ay ito yung ilaw na nagre-reveal ng katotohanan. Hindi ito yung klase ng ilaw na tinatago yung katotohanan. Amen po ba? And my prayer is bago kayo lumabas sa lugar na ito, that may the Lord reveal Himself to you. Na hindi lang basta ikaw makikinig, hindi lang basta na ikaw ay magsisimba, kundi ikaw ay God may reveal Himself to you and may He reveal the truth to you. Kasi alam niyo po ba, even Christians right now, marami pong mga Kristiyano ang namumuhay pa rin sa kasinungalingan. Alam niyo po ba kung bakit marami pa rin mga Kristiyano ang namumuhay sa kasalanan? Maybe some of you here, para kang, kung tatanungin, kamusta ka bilang isang Kristiyano? Ay, sige po, Pastor, to be honest po, ako po ay half-half. Kasi bakit? Half ay gumagawa pa rin ako ng kasalanan, pero half ay talagang nananampalataya ako sa Panginoon. Alam niyo ba, maraming Kristiyanong ganun, at ang problema is, maraming Kristiyano ang nananatiling ganun hanggang ngayon. Pero listen, if Jesus is truly the light of the world at ang ilaw ng buhay mo, hindi ka na muling mamumuhay sa kasinungalingan ng kaaway. Amen po ba? Let me tell you one of the lies of the enemy. Alam niyo ba isa sa mga kasinungalingan ng kaaway na kailanman ay hindi ka na makakalaya sa kasalanan na yan? How many of you believe na for example, some of you, I don't know, pero maybe some of us here are struggling with lust. Some of us here are struggling with greed. Punong-puno ka ng kasinungalingan sa iyong buhay. No? And you are struggling. And talagang niluluhod mo, talagang pinapanalangin mo, talagang iniiyak mo sa Panginoon. Panginoon, palayain mo ko sa bagay na ito. Pero let me tell you this, the first characteristic of light is, first, the light will reveal the truth to you that you can be free. Amen po ba? Na, may pag-asa pa ba ako magbago? Sino dito na tanong nyo na yun sa sarili nyo? May pag-asa pa ba ako magbago? May pag-asa pa bang mabago yung buhay ko? If you continuously knowing God and patuloy mo nakikilala ang Panginoon, maiintindihan mo na totoong may pag-asa sa Panginoon. Amen? That you will never stay that way. Ulitin ko ulit, no? Hindi ka po mananatiling, ganyan habang buhay. Kasi bakit? Meron po tayong liwanag na na sinusunod. Tingnan niyo sabi dito sa John chapter 8, verse 12.
Sabi po dito, lalapit ako dito kasi nandito na yung screen malapit na. Sabi diyan, ano daw? I am the light of the world. Whoever follows me will never, ano daw? Hindi na muling lalakad sa kadiliman. Imagine a person na lumalakad sa kadiliman, ang isang taong lumalakad sa kadiliman, hindi niya makita ang kanyang dinadaanan. Or we can say na na sa pinakamalapit na parang bulag na. Kasi walang makita Tama po ba? Naranasan niyo ba na na madilim sa bahay niyo tapos 'di ba kakapaka-paka? Tama ba? Sino dito nakaranas ng ganun? Say amen. 'Di ba? Kakapaka-paka. Alam niyo ba isa sa mga revelation na gustong sabihin sa atin ngayon ng Panginoon? Ayaw ng Panginoon na lagi tayong kakapa-kapa sa ating pananampalataya. Alam niyo yung parang, sige, try ko muna to. Pag gumana, hindi. No? Minsan ang ginagawa natin is nagni-nitpick tayo sa Bible, tinatry natin muna kung ano yung mga gagawin natin. But let me tell you this, kapag pinakita na ng Panginoon ang daanan, kapag nagliwanag na ang Panginoon, sundan mo na. Amen po ba? Kapag nagliwanag na at nakita mo na ang katotohanan, natagpuan mo na ang kapayapaan, natagpuan mo na ang pag-asa sa iyong buhay, ay, sundin mo na. Kasi bakit? Marami sa atin naglalaro pa rin hanggang ngayon sa kadiliman. Amen po ba? I want to challenge you kasi bakit? Alam niyo ba that darkness, hindi ito basta-basta because it represents spiritual blindness. Pag sinabi kasi you are spiritual blind, pwedeng sabihin mo, Pastor, spiritual naman ako. Nagpe-pray naman ako, Pastor. Nakikinig naman ako ng worship song. Pero alam niyo ba that you can still be spiritual blind and you can still be ignorant pagdating sa salita ng Diyos because you do not truly accept the light of the world. Amen po ba? Kaya nga sabi, di ba, maraming mga Kristiyano ang mapupunta sa impyerno. Narinig po ko isang preacher, sabi niya, maraming Kristiyano daw po ang mapupunta sa impyerno. Kasi bakit? Kristiyano lamang sa label, Kristiyano lamang sa birth certificate, pero sa pamumuhay ay hindi naman. Listen, I'm not telling this para masaktan po tayo. But sinasabi ko po ito para po tayo ay magising sa ating kalagayan. Kamusta ba? Lumalakad ka ba ngayon sa kaliwanagan ng Panginoon? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, lumakad ka na. Amen? Sabi dito sa 2 Corinthians, ito yung ginagawa ng kaaway, no? Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, the God of this age, ano sabi dyan? Has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Alam niyo ba, ito yung ginagawa ng kaaway. Ang gusto ng kaaway, lagi kang bulag. Ang gusto ng kaaway, lagi kang kakapa-kapa. Ang gusto ng kaaway ay lagi kang walang alam. Huwag kang mag-devotion, nakakatamad yan. Di ba? Anong pakiramdam natin kapag magbabasa tayo ng Bible? Parang ang corny nitong gagawin ko. Di ba? For example, mag-open ka na ng Bible. Kailangan titingnan mo muna kung may nakatingin sa'yo kasi bakit? Baka aser rin ako ng mga tropa ko. Pero alam niyo po ba, yun ang gusto ni Satanas. Ang gusto ni Satanas, wag na wag mong buksan ang Bible mo. Amen po ba? No, ang gusto ni Satanas, wag na wag kang mag-worship. Wag na wag kang magpe-pray. Kasi bakit? Gustong-gusto niya, lagi kang nasa kadiliman. But Jesus came into this world to be the light of the world. Para magliwanag sa buhay mo. Sabi nga doon sa isang verse, naalala ko sabi doon sa isang verse, meron daw mga Kristiyano na parang ganito, minsan daw tayo ay parang mga baboy. No? Tinamay katabi mo, mukha, hindi, joke lang, okay? No. Para daw tayo mga baboy. Alam niyo ba yung baboy, di ba? Yung favorite natin yun di ba? Kinakain natin yun. Para daw tayo mga baboy. Alam niyo ba ang ugali ng baboy? Ang ugali ng baboy ganito. Kasi sabi doon sa verse, huwag mong bibigyan ng perlas ang baboy. Okay? Huwag mong bibigyan ng perlas ang baboy kasi bakit masasayang lang yan. Or sa atin, huwag mo papaliguan ng baboy kasi bakit? Ang ugali ng baboy, kapag paligo mo dyan, for example, paliguan mo yan, ang linis niya na. No?
talaga naman, in-scrub mo pa, no? Sinampo mo pa. Alam niyo ba, after nun, pagbalik niya sa kulungan niya, hahanap siya ng pinakamaduming parte ng kanyang pen at doon siya magugulong. Alam niyo ba, minsan tayo yung mga Kristyano, parang ganun po tayo. Pag pupunta tayo ng church, how many believe yung natatanggap natin dito? Perlas. Pag sabing perlas, mahalaga. Amen po ba? Sino dito naniniwala mahalaga ang Word of God? Di ba? Yung natatanggap natin dito, mahalaga. Ang tanong, ba't mo tinutulugan? Yung natatanggap natin dito ay mahalaga. Amen po ba? Di ba? Pero bakit hindi mo sinusulat? Kasi bakit? Hindi siya mahalaga para sa atin. Kaya ang gagawin natin, pagbalik natin sa ating mga sarili-sariling buhay, ay gugulong na naman tayo sa putik ng kasalanan. Listen, hindi ko sinasabing perfecto ako kasi bakit? We are all struggling with this. Pero ginigising ko lang po ang ating mga diwa. Amen po ba? No? Kailangan mag-isip-isip po tayo. Kasi bakit? Ang tunay na nakahanap ng liwanag ay hindi na muling babalik sa kadiliman. Amen po ba? Because that is what Satan wants. Satan wants you to always believe in a lie, to always live in the darkness. Kaya nga, sabi dito, nilagay ko dito, without Christ, kung wala si Jesucristo, sabi diyan, we can know many things about the world while remaining spiritually blind. Kaya nga ito'y kagandahan. Kung ang Panginoong Yesus ay tatanggapin mo ngayong araw na ito, kung ang Panginoong Yesus ay hahayaan mo maghari sa buhay mo at hahayaan mo magliwanag sa buhay mo, siya ay magliwanag sa mga bagay na ito. Handa na ba kayo? No, papakita ko sa inyo, ano ba yung mga bagay na magliliwanag ang Panginoong Yesus? Sige. Sabi dito, when His Word shines into our hearts, He reveals, akala natin positive, no? Pero ito, no? Kapag nagliwanag ang Panginoong Yesus sa atin, magliliwanag siya, pero hindi lang natin basta makikita yung daanan, pero makikita rin natin yung mga wrong attitudes natin. Sino dito may kilala kang tao hindi niya makita yung kamalian niya? Kung may sumisigaw doon sa likod, amen. Di ba? Di ba? Kumbaga parang, ano ba itong tao na ito? Parang, di ba, minsan tayo, sino dito aminado may mga times hindi mo makita yung kamalian mo? Di ba? May mga times tayo mga tao, akala natin tama pa rin tayo, pero mali na pala tayo, mali na pala yung ginagawa natin. Nalalaman lang natin kapag merong nagsasabi sa atin. Kapag merong nagko-correct sa atin. Pero alam niyo po ba, kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, kapag ikaw ay lumalakad na sa kaliwanagan, ma-expose yung mali mong attitude. Sino dito simula nung naging Kristiyano ka, ay mali palang mag-tantrums? No? Ay mali palang, ano tawag dito? Ay mali palang magtampu-tampuhan. Ayan, mga ganyan, okay? Ano pa ba? Dumidikit doon O, sa mga mag-asawa, di ba? Mga tampu-tampuhan, okay? Mali pala yung lagi akong sigaw ng sigaw. Sino dito mahilig ka, sigaw ka ng sigaw? Huwag ka na magtaas ng kamay, no? Di ba? Papakuha ka lang ng tubig, pasigaw pa. No? Sino dito mahilig kang pagmura? Ayan. Nung simula nakakilala ka sa Panginoon, dalawa lang yan Kapag nakakilala ka sa Panginoon, it's either makikita mo yung kamalian mo or makikita mo ay mali yung simbahan na yun kasi inuhusga nila ako. Kasi na-expose yung kamalian. Amen po ba? Teka lang, inom lang ako So, ano pa? Kapag ikaw ay lumakad sa Panginoon, kapag ikaw ay may Jesucristo na sa iyong buhay, hindi ka na kailanman mamumuhay ng nakatago sa kasalanan. Kasi bakit? Kasi i-reveal na yan ni Lord. Amen po ba? Di ba? Di ba kapag tayo nagpa-flashlight, di mo alam nandun pala yung hinahanap mo. Dahil madilim, hindi mo makita yung hinahanap mo. Pagdaan ng flashlight doon, nakita mo, nandun lang pala. The light will expose even our hidden sins. Kaya listen, no? Hindi ko sinasabi, maging maingat ka. No, hindi. Huwag kang mag-ingat, no? Ihayag mo sa Panginoon. Pero, ito yung sinasabi ko po sa atin, no? Kapag hinayag na ng Panginoon, isuko na natin sa Kanya. May kausap pa ba ako dito? For example, kapag naihayag yung kasalanan po natin, ang una po nating response lagi,
Bakit mo ko inuhusgahan? Di ba? Bakit ganyan ang tingin nyo sa akin? Kadalasan meron tayong meron tayong kadalasan ganung response kapag nare-reveal yung ating hidden sin. Ako po ay matagal na nagdi-disciple at sanay na po ako kapag ang isang disciple ay nahuhuli. 'Di ba? Kapag tayo po ay nahuhuli, kailangan magalit ka muna syempre para hindi ka 'di ba? Para medyo mataas-taas yung mo. Yung 'di ba? Minsan kailangan muna magalit tayo kasi bakit? Kasi ayaw nating sumunod. Pero listen, ito yung paalala sa atin ng Panginoon. The Lord is revealing that not to shame you, but to set you free. Amen po ba? Gusto mo ba na habang buhay ka namumuhay dyan? Ito, sinabi ko to sa mga primary nating mga kabataan. Alam nyo ba na napakahirap yung buhay na lagi ka nagtatago? Parang wala nang kausap, parang umuunti yung mga tao dito sa church ngayon. No? Alam nyo ba na napakahirap mamuhay ng isang buhay na lagi kang may tinatago? Ang bigat. May kinikimkim ka laging galit, may tinatago ka laging kasalanan. Napakahirap po ng buhay na ganon. How many of you will say, it is heavy? Ang bigat. Kasi nasabi ko sa inyo mga kapatid, kapag yan ay ini-expose ng Panginoon, ibigay mo na yan sa Kanya. Kapag yan ay ini-expose ng Panginoon, ibigay mo na yan sa Kanya. May mga times kapag nagliwanag ang Panginoon sa atin, He will expose our wrong priorities. Also our false belief. No? Kaya ako natutuwa ako, meron ako isa dito kinorek. Sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-sign up the cross, ha? Sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-sign up the cross. Alam niyo, natutuwa ako doon sa tao na yun kasi bakit? Kasi sobrang nagpapakorek talaga yung tao na ito. Alam niyo, kapag hindi nagpapakorek ang isang tao, kunyari, sasabihin, huwag mo nang gawin yan, ha? Magagalit yan sa'yo. Amen po ba? Di ba? O kaya huwag na kayo magsa-sign up the cross, ha? Okay. Bakit ko sinasabi huwag na kayo magsa-sign up the cross? Because it is unnecessary. No? It is unnecessary. Hindi mo na kailangan ng bridge, okay? Hindi mo na kailangan ng bridge kasi we have direct access to Jesus. We have direct access to God. You can pray directly to God. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Listen, if your heart is hurt, sa sinabi ko, it means it exposes your wrong beliefs. Okay? Ano pa? And it exposes our need of God. How many of you will say amen na kailangan natin ng Panginoon? Amen? Sabi sa 1 John 1 verse 7, para sa mga nagsasaulo ng 5 confession of the blood, dapat alam nyo to. Sabi dito, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Look at that, no? Kung tayo daw ay lumalakad sa liwanag, ibig sabihin, ikaw ay nilinis na. Ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. May mga times, akala natin tayo pa rin ay gapos ng kasalanan, kaya hindi pa rin tayo lumalabas sa ating mga kulungan. Alam niyo po ba yon? Minsan nakala natin, ay, alipin pa rin ako ng last. Naging counter ka na. Nakatapos ka ng SOL3. Akala mo alipin ka pa rin ng last kaya hindi ka makapag-testify. Kaya hindi ka makapag-share ng gospel. Kaya hindi ka makapag-all out sa Panginoon kasi akala mo alipin ka pa rin ng kasalanan na yon. Minsan nakala natin, nakagapos pa rin tayo. Pero Jesus already, opened the doors of your prison. Matagal nang binuksan ng Panginoong Yesus ang pintuan ng kulungan mo. Ang kailangan mo na lang humakbang sa pananampalataya, humakbang sa liwanag. Sabi po dito, nilagay ko dito, Jesus also provides confidence and safety. Minsan natatakot tayo lumakad sa sa liwanag kasi bakit? Hindi tayo confident. May mga times akala natin parang sure na ba talaga ako dito? No? That's okay, no? Kung may doubts ka, that's okay. Pero let the Lord answer your doubts, no? Let the Lord reveal Himself to you. Amen po ba? Kaya nga, ito yung tanong. Ito yung tanungin po natin sa Panginoon, no? Sige, next. Ito yung tanungin natin sa Panginoon. Kapag tayo ay lumalakad na sa pananampalataya, kapag tayo lumalakad na sa liwanag, ito yon, sabi, ask Him, Lord, what are you trying to show me?
Because God wants to show you the truth. Gusto ng Panginoon ipakita sa iyo ang katotohanan. Now the question, Lord, ano bang pinapakita mo sa akin? Amen po ba? Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Ako hindi po ako naniniwala na ang isang Kristiyano na tunay na lumalakad sa liwanag ay mananatiling the same habang buhay ng kanyang ng buhay. Habang araw-araw patuloy tayong binabago ng Panginoon. Araw-araw patuloy tayong inaayos ng Panginoon. Kaya nga imposible na ang isang tao ay manatili sa kasalanan. Imposible ang isang tao ay manatili sa kalagayan niya. Listen, if you have fallen into your faith, bumagsak ka sa pananampalataya mo, kung talagang patuloy ka nang bumabalik at patuloy kang nananampalataya sa Panginoon, imposibleng hindi ka bumalik sa paglilingkod, imposibleng hindi ka muling magbasa ng Bible, imposibleng hindi muling mag-alab yung pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi kung talagang nakita mo ng liwanag, ikaw ay lalakad patungo dun sa liwanag na yun. Ngayon the question is, what are you doing with that light? Lord, what are you trying to show us today? Maybe pinapakita sa iyo ng Panginoon, nandiyan na anak, kailangan mo na lang hakbangan. Nandiyan na anak, kailangan mo na lang lumakad. Kaya, ito yung katotohanan, malaya ka na, ikaw ay niligtas na ng Panginoon, kaya kailangan mo nang humakbang. Amen po ba? Sabi po dito, number two characteristics of the light of Jesus is, this light, transform the way we live. Gaya nga nasabi ko kanina, ang isang taong lumalakad sa liwanag ay hindi na kailanman mamumuhay sa kadiliman at hindi na siya mananatili sa kanyang mga dating gawain. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, matagal mo nang tinanggap ang Panginoong Hesus, pero yung ginagawa mo dati bago mo tanggapin ang Panginoong Hesus ay ginagawa mo po rin hanggang ngayon. 10 years ka na, 20 years ka na, pero the same life pa rin ang ginagawa mo, the same things pa rin ang ginagawa mo, I tell you, kailangan mong mag-isip-isip at kailangan mong saliksikin ang iyong puso. Kasi bakit? Ang pananampalataya natin, it will never let us stay the way we are. Hindi nito hayaan na mananatili ka sa dati mong buhay. Sabi dito sa 1 John 1 verse 5 to 7. Sige, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. This is the message. Basa. God is light. In Him there is no darkness at all. In the light, nakikita niyo, sabi doon, kung ikaw ay lumalakad na si liwanag, ano sabi doon? And if we claim that we have fellowship with God and with other Christians, we are now purified. We must now walk in the truth. Pero kung hindi mo ginagawa yon, you are just lying to yourself. Kaya minsan, di ba, parang napapansin natin, di ba minsan napapansin nyo ba, nagiging option na lang sa iyo yung church. Kasi bakit? Kasi parang naisip natin, parang hindi naman worth it, parang wala naman nagbabago. Ito nga yung sinasabi ngayon. You need to really walk in the light 100%. Wag lang ipipiliin mo lang yung lalakaran mo. Amen po ba? Kapag may sinabi ang Panginoon sa atin, talagang lakaran talaga natin. Talagang tindigan talaga natin. Kasi bakit? Kasi ito yung sinasabi niya sa atin, if we do not live out the truth, we lie. Kapag tayo daw ay hindi namumuhay sa liwanag at hindi natin sinasapamuhay yung liwanag, tayo daw ay niloloko lang daw natin ang ating sarili. Di ba galit na galit tayo pag tayo niloloko? Say amen. Di ba? Nakakainis pag tayo ay niloloko. Di ba? Kaya nga, ito yung isa sa mga sinasabi ko lagi even sa aking mga disciple, huwag nating lokohin yung sarili natin. Napupunta tayo ng church pero pagdating sa labas, bumabalik rin talaga tayo dun sa dati nating buhay. Amen? God is calling us to walk in the light and to walk in holiness. Sabi dito, if we claim to follow Christ,
our lives should, increasingly reflect His light. Sabi mo sa katabi mo, kalpitin mo, sabi mo, dapat nakikita sa buhay. Amen po ba? Yung ating nababasa, dapat nakikita sa ating buhay. Sa ating pananalita, amen po ba? 'Di ba? Sa ating pag-uugali, amen po ba? 'Di ba? It must if we claim we follow God, it must increasingly shown into our lives. Sabi sa 1 Peter 1, jump tayo dito sa 1 Peter 1, verse 15 to 16. Sabi dito, ito yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is reason, be holy, because I am holy. So meron pala tayong pagkatawag ng kabanalan. Tinawag ka pala ng Panginoon. Listen, tingin kayo sa akin. Tinawag ka pala ng Panginoon para mamuhay ng isang banal na buhay. And this is not a joke. And this is not a suggestion. God wants you to live a holy life because you reflect His life. His light. Tinatawag tayo ng Panginoon na mamuhay ng isang banal na buhay kasi bakit? Kasi nire-reflect natin yung kanyang liwanag. Alam niyo ba mga tao, hindi sila papasok ng church. Babasahin ka na lang nila. Bago sila lumapit, bago mo pa yung i-invite, hindi nila titingnan, research nga natin, anong itsura ng church na yan? Ano ba yung mga gawain sa church na yan? Hindi ganun ang titingnan nila. Ang titingnan nila ay yung buhay na nag-iimbita sa kanila. Yung buhay na nagsasabi, nagkiklaim na ako ay isang Kristiyano. Kaya kung sinasabi mo ikaw ay isang Kristiyano, this is the challenge. You must live a holy life. Sabi mo nga sa katabi mo, mamuhay sa kabanalan. Amen po ba? Dapat mamuhay po tayo sa kabanalan. Kaya nga, kung meron tayong mga ginagawang hindi kaaya-aya sa Panginoon, the Lord is saying to us right now, talikuran po natin itong mga kasalanan na ito. Wala nag-agree. Amen po ba? Kailangan po natin talikuran ito. Amen po ba? Di ba? Hindi ka nandito para magbanlaw. Okay? Minsan, kasi pupunta lang tayo ng church. Punta ako ng church kasi parang sobrang bigat na ng puso ko kasi ang dami ko na nagawang kasalanan. Hindi ka nandito para magbanlaw. Amen po ba? Nandito ka para magpalinis at para patuloy na maging malinis. Amen po ba? There is a call for us, there is a call for us to be holy, but without Jesus, we cannot be holy. Amen po ba? Sino dito naniniwala uli na kailangan po natin ng Panginoong Yesus? Amen? Kailangan natin ng Panginoong Yesus. Kaya, sabi dito, next po. Next. Sabi diyan, walking in the light. Next po. Walking in the light means, continually allowing God to cleanse and transform us. Iba po yung Lord, linisin mo ko, sa talagang nagpapalinis sa Panginoon. May kausap pa ba ako dito? Ibig sabihin, meron ka talagang desire, lumalapit ka. Amen po ba? Yung talagang lumalapit ka sa Panginoon, Lord, linisin mo po ako. Lord, baguhin mo po ako. Minsan mga pabebe po kasi tayo, Lord, sige po, linisin mo na ako. Pero nandun ka lang sa bahay, hindi ka nag-church. Lord, sige po, Lord, baguhin mo po ang aking ugali. Pero hindi mo naman siya kinakausap, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible. Dapat merong paghakbang. Amen po ba? Dapat merong paghakbang, dapat hakbangan mo. If you're, sabi nga, walking in the light hindi staying in the light and waiting for God to move into your life. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Kailangan mo lumakad palapit sa Panginoon. Kapag hindi ka lumakad palapit sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay mo. Listen, the invitation is already there. Yung invitasyon ng Panginoon nandiyan na, ang kailangan mo na lang hakbangan. Sabi dito, walking in the light does not mean we never stumble. Ano sa Tagalog yung stumble? Natitisod. Di ba? May mga times tayo po ay natitisod sa ating pananampalataya.
tayo po ay nadadapa sa ating pananampalataya. Pero kung ikaw ay nadapa, magpatuloy kang lumakad. Kung ikaw ay natisod, magpatuloy kang lumakad sa Panginoon. Kasi bakit? Kapag nahanap mo na, kapag nakita mo na, wag mo nang pakawalan. Kapag nahanap mo na, wag mo nang tanggalin yung iyong mga mata doon sa liwanag na yon. Sabi dito, we need to have these three things habang tayo naglalakad sa Panginoon, no? Sige, sabi dito, we must, dapat lagi yan. We need to, confess. Sabihin mo nga, confess. Okay? Ito yung isa sa mga mahirap gawin. Sino dito marunong umamin? Say amen. Sino dito marunong umamin ng kamalian? Say amen. Ayan. Di ba? O tinitingnan ka nung katabi mo Talaga ba? Di ba? Umaamin ka ba talaga? Sino dito pag alam mong mali, umaamin ka? Di ba? Kung hindi ka ganon, tawa iba. Kung hindi ka ganon, ibig sabihin, kailangan matuto ka pagdating sa Panginoon. Pag sinabing confess, ano pag sinabing confess, ihayag. Ihayag mo sa Panginoon. Kung ikaw ay nagkakasala ngayon at walang nakakaalam, hindi ko sinasabing ihayag mo sa church. Ihayag mo sa Panginoon. Panginoon, ito yung problema ko ngayon. Panginoon, ito yung kasalanan ko ngayon. Tulungan mo ako. Amen po ba? You need to learn to confess. And hindi mo lang ihahayag to sa Panginoon para, Lord, alam mo na, so papagpapatuloy ko na, Lord, kasi alam mo na Hindi. Pag sinabing yung pagkatapos ng confess, you need to repent. That matuto po tayong mag-repent. Pag sinabing mag-repent, magsisi. Pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Amen po ba? Dapat matuto tayong magsisi. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? Ang worldly repentance, ito po ay pagiging, ito yung worldly repentance, no? Ito yung hindi sinasabi ng Bible. Ito yung hindi sinasabi ng Bible na gawin dapat natin. Ang worldly repentance kasi ganito, at I don't know, maybe ganito yung ginagawa mo at akala mo nagre-repent ka na. Yung kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, sino dito kapag nakagawa ka ng kasalanan, nalulungkot ka? Di ba? Nakakalungkot, tama po ba? Pero, after mo malungkot, di ba after mo malungkot, sasaya ka na uli. Maboboring ka na uli. Gagawin mo na uli yung kasalanan. That is worldly repentance. Malulungkot ka lang. Magpe-pray ka lang kay Lord, Lord, patawarin mo po ako. Minsan naging parang na natin, Parang naging na natin yung, parang alam mo yun? Parang naging bukang bibig na lang natin, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pero ang tunay na repentance, ay yung tunay ka talagang tumatalikod doon sa kasalanan na yon. Sa isip, talagang tinatalikuran mo na talaga. Hindi mo na siya pinagtatanggol. Hindi mo na siya tinatago. Kasi bakit? Kasi nag-repent ka na Amen po ba? Kasi bakit? Kasi habang hindi ka nag-repent, patuloy yan i-expose ni Lord. Kaya pasin nyo, Merong mga tao umaalis ng church kasi ayaw nilang ma-reveal ang kanilang mga kasalanan. Pero alam niyo po ba, kahit saan ka magpunta, i-reveal yan ng Panginoon. Because you are not performing for the church. You are not repenting for the church. Minsan umaalis tayo ng church kasi bakit? Ayun na, nahayag na yung kasalanan ko, nakakahiya na. Imbis na talikuran mo yung kasalanan, imbis na mag-repent ka, imbis na humingi ka ng tawad sa Panginoon, ang gagawin mo, aalis ka kasi bakit? Kasi ang isip mo, mapapahiya ka. But how about God? Paano po ang Panginoon? Noong time na tayo po ay nagkakasala, alam niyo po ba, ang Panginoon ay nasasaktan. Kasi bakit? Hindi yan yung purpose ko sa iyo, anak. Diba? Sasayaw-sayaw ka ng sasayaw-sayaw ka ng mga makamundong sayaw. Tawag dito, pag nagsasalita ka ng mga hindi magagandang mga salita, nasasaktan ng Panginoon kasi hindi ganun ang kanyang purpose sa buhay mo. Kaya gusto niya na lumakad ka sa purpose niya. Sabi dito, if you repent, you will
you will get back up. Alam nyo ba, you will be restored. Akala natin kapag tayo hinayag natin ang ating kasalanan at nagsisi po tayo, ay, talo na ako. Talo na ako sa argument. Talo na ako sa talo na ako kasi bakit? Kasi lagi na nila itong sasabihin sa akin. Pero this is the truth of repentance. Kapag ikaw ay nagsisi at tinalikuran mo yung kasalanan na yon, you will be restored. Sabihin mo nga, restored. Ibig sabihin, you will be restored. Yung dati mong apoy sa Panginoon, i-restore ng Panginoon yan. Yung dati mong alab, yung dati mong pag-ibig sa Panginoon, i-restore niyan ng Panginoon. Amen po ba? Minsan natatakot tayong manumbalik, natatakot tayong mag-repent kasi bakit? May kahihiyan, may shame. Pero hindi ka makakabangon unless you repent. Ito yung hinahayag ngayon sa atin ng Panginoon. Kasi bakit? Kapag ikaw ay nandyan na yung liwanag ng Panginoon sa iyo, babaguhin ng Panginoon yung buhay mo. Ibig sabihin, kapag pala ako'y nag-repent, sabihin, hindi na pala ako pwedeng lumakad dun sa dati kong buhay. Kung dati mahilig ako sa malaswa, hindi na pala ako pwedeng lumakad sa ganung klaseng buhay. Kung dati mahilig akong mga lunya, kung dati mahilig akong mag-chismis, magsalita ng mga masasakit na salita, kapag pala ako ay nag-repent, tatalikuran ko na pala lahat ng mga bagay na yon. Ganun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, repent. Sabi mo sa katabi mo, repent. Pagsisihan po talaga natin, no? Minsan proud pa tayo sa ating mga ginagawa. Pangatlo, huli, ang characteristic ng light is the light changes how we love others. Sige, pwede mo bang tingnan yung katabi mo? Mahal mo ba yung katabi mo? Ulit, tingnan mo ulit yung katabi mo. Mahal mo ba yung katabi mo? Bakit may pag-iling? Okay? Hindi daw. Sa mga hindi nagsasabi, ay, hindi ko mahal yan kasi hindi ko naman kilala yan eh. Sino din nagsasabing ganon? Di ba? Hindi ko mahal yan kasi hindi ko naman kilala yan eh. No? Hindi ko mahal yan kasi may utang pa yan sa akin eh. Di ba? Hindi ko mahal yan kasi kasi may nagawa pa yung kasalanan sa akin eh. Pero alam niyo po ba, tinatawag tayo ng Panginoon para mahalin ang ating kapwa. Mahal mo ba yung kapwa mo? Omsim? Omsim. Sabi dito sa John, 1 John, basahin natin ito, no? 1 John chapter 2, verse 9 to 10. Sige, tingnan nyo ito. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister is still... Wait lang. Ano sabi doon? Kung sino man daw ang nagkiklaim na namumuhay na sa liwanag, pero galit pa rin sa kanyang kapwa, ay still namumuhay pa rin sa kadiliman. Diba? Akala mo ikaw yung pinakabanal eh, no? Akala mo ikaw yung tama. Yung pala, kapag galit ka pa rin pala sa kapwa mo, kapag meron pa ring hate sa puso mo, you are still living in darkness. Ang sabi diyan, verse 10, basahin natin. 1, 2, 3, go. Anyone, listen, lives in the light and there is nothing in them to make them stumble. Look at that. Amen po ba? So, ibig sabihin, yung mga natitisod ay namumuhay pa rin pala saan? Sa kadiliman. Let us talk about this, no? Sino dito hanggang ngayon hindi mahilig eh. Madali ka pa rin ma-offend. Huwag ka na magtaas ng kamay, no? Yung madali ka pa rin ma-offend, konting pagkakamali lang ng kapwa mo, ang dali po nating ma-offend. Alam nyo ba, kahit saan ka pumunta ng church, you will be offended. Amen po ba? Kahit saan ka pumunta, listen, kahit saan ka pumunta ng church, pumunta ka sa classroom, ma-open ka eh. Kasi bakit? Kasi ang mga nakakasalumuha mo ay mga tao. Humans. Kapag ang isip natin is, wag nyo kong i-open. Listen,
Kung ang isip natin is, kailangan gawin mo lahat ng tama, kailangan magpakabanal ka sa Panginoon, huwag mo akong i-offend. Alam niyo kung anong tawag doon? Spiritual pride. Kapag ang tingin natin sa mga kamalian yung mga kamalian sa atin ng tao ay, alam mo, lagi tayo na-offend. Nagkamali, nagkasala sa isang tao, you will take it as an offense. Ano ba problema? Kapag ang Kristiyano ay madaling ma-offend, at listen, matanda ka ng Kristiyano, pero lagi ka pa rin na-offend. Lagi ka pa rin, alam mo, ano ba yung tawag sa ganon? Balat sibuyas. No? Yung konting pagkakamali lang sa'yo, I'm not saying ginagawa ng tao sa'yo, no? Pero mali yan. Pero listen, if you are always offended, there's something wrong in your heart. There's something wrong with your heart. Ibig sabihin, may mali. It is an heart issue. Kasi bakit? Kung tunay ka na lumalakad, listen, ano yung sabi dyan sa dulo? Kapag ikaw ay lumalakad na sa kaliwanagan, anyone who loves their brother and sister lives in the light. So una, mahal mo ba yung kapatid? Say amen. Kung mahal mo yung kapatid mo sa Panginoon, there is nothing in them that will make you stumble. Nakikita siya ba yung sinasabi ng word? There is nothing in them. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin yan sa'yo, kung ikaw ay lumalakad na sa kaliwanagan, hindi ka matitisod. Amen po ba? Kaya nga ito, magkaroon tayo ng reality check sa ating buhay. Kung tayo yung Kristiyano na na tuwing may magkakamali sa ating tao, ay, kunyari, may nagkamali sa ating tao dito sa simbahan, ang pinakauna nating isip, ay, na-offend ako, aalis na ako ng church. Ay, na-offend ako, maglalaylo muna ako. Kung gano'n ang isip, ibig sabihin, you are still an immature Christian. Wala na akong kausap, patay tayo dyan. Makakalabas pa ba ako ng buhay dito? May kausap pa ako dito, say amen. Amen. No? Listen, kahit ako po kasama dito, kung ako lagi pa rin ako na-offend. Listen, kung ako bibilangin ko po lahat ng mga offense na nagagawa sa akin directly and indirectly, ay siguro po, matagal na po akong umalis sa church. Pero hindi ko po ito pinagayabang, Pero sinusunod ko kasi ito. Naniniwala ako dito sa word ni Lord na ito. Na Lord, kung ako talaga ay namumuhay na sa liwanag mo, Lord, I will not be defeated by a single offense. Come on, may kausap pa ako dito. I will not get stumbled by a single offense. Kaya mga kapatid, kailangan ayus-ayusin po natin yung ating puso. Pag lagi po tayong, lagi tayong offended, a heart that is offended, ay lagi yan galit. Lagi po yung galit. At ayaw po ng Panginoon na lagi tayo namumuhay sa galit. Let us test it, Testing natin. So, this is the important testing of love, of walking in the light, sorry. Sabi diyan, are we treating the people around us with love? So, ang tanong ba, kapag tayo ba ay sinasabi natin, si Kristo ang liwanag at ako ay nananampalataya kay Kristo at lumalakad ako sa kaliwanagan niya. Ang tanong, yung mga tao ba sa paligid mo nararamdaman nila yung pag-ibig ni Kristo? May kausap pa ba ako dito? Yung pag-ibig ba ni Kristo ay nararanasan pa ba nila sa buhay mo? Kaya nga, it is not just a test, but this is a challenge for us this week. Amen po ba? Na iparanas mo, minsan kasi tayo, lalo na kapag generosity, talagang tikom na tikom ang ating mga kamay. Pastor, ang hirap ng buhay ngayon. Hindi basta-basta talaga pwedeng maging generous. But ang tanong nga is, are you, nararamdaman ba nila na Kristiyano ka? Nararamdaman ba nila yung pag-ibig ni Kristo sa buhay natin? Amen po ba? Kanina tinanong ko, tingnan mo yung katabi mo, di ba? Kanina tinanong ko kayo, di ba? Mahal mo ba yan? Di ba? Ba't kayo nagkakailangan? Kasi bakit? Kasi alam mo sa sarili mo and you know it yourself na hindi mo pa napaparanas yung pag-ibig ni Kristo dyan sa iyong kapatiran. Amen po ba? I'm not saying romantic relationships, no? Hindi ko sinasabi, even sa mga mag-asawa, hindi ko sinasabi na romantic relationship. I'm saying is the love of Christ that urges us to forgive. The love of Christ that urges us to
to let go of any wrongdoings. Hindi, pastor. Offended ako eh. Masakit eh. Hindi, walang kapatawaran. Bahala na siya. Mabulok ka sa impyerno. Di ba? Pag ganun po ang ating puso, ay, nako, kawawa ang tao sa'yo. Okay? At higit sa lahat, kawawa ang kaluluwa mo. Amen po ba? Imagine this, no? Imagine this. Buong buhay mo nag-church ka. Simula pagkabata mo, nag-church ka, naglingkod ka sa Panginoon, nag-disciple ka. Doon ka lang pala babagsak sa pagpapatawad. Pagharap mo sa Panginoon, wow, sasabihin ni God, He's the judge eh. Sabihin ni God, wow, impressive. Impressive yung record mo. Kaso, hindi pwede dito yung hindi nagpapatawad eh. Paano yon? Kapag tayo'y patuloy na mumuhay na prideful, that is not walking in the light. Amen po ba? Kaya nga, baguhin po natin yung ating ano. Sabi dito sa Matthew 5 verse 16, this is the challenge of God for us. Sabi dito, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Again, hindi mo to ilaw. You are just reflecting the light of God. Amen po ba? Kaya sinasabi, this is a challenge. Huwag mong itago yung ilaw. Magliwanag ka sa campus, magliwanag ka sa community, sa office, magliwanag ka. Ipakita mo yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? At makikita mo, you will see that the people, men will be drawn into you. Amen po ba? Kung ikaw, leader ka, nahirapan ka mag-invite, baka kailangan ayusin mo muna ugali mo. Baka kaya walang sumasama sa'yo kahit sobrang sipag mo, kahit talagang dulot na lahat, baka kasi yung ugali po natin hindi maayos. Amen po ba? Amen, leaders. Amen po ba? Kaya nga dapat maging maayos po tayo, no? Sabi dito, John 12 verse 46. John 12 verse 46, sabi dito, I have come into the world as a light so that no one who believes in me should stay in darkness. Amen po ba? So this is the truth. The truth is if Jesus is the light and you are walking in the light, you will never stay in darkness. Amen po ba? Kaya, alam niyo ba, one of the signs na ikaw talaga ay lumalakad sa kalimagan, nagbabago po ang buhay. Amen po ba? Sino dito gusto mo mabago yung buhay mo? Say amen. Sige, taas ang kamay. Sino dito gusto mo mabago yung buhay mo? Come on. Come on. Kasi kapag hindi ka na tumataas, kapag hindi ka na nagsasabi, ibig sabihin, perfecto ka na eh. Amen po ba? Di ba? Kung alam mo sa sarili mo na meron ka pang kailangan, Lord, meron pang kailangan baguhin sa akin. Amen po ba? Dapat laging ganun eh. Lord, alam ko, Lord, meron pang, hindi ako perfecto, Lord, meron pang kailangan baguhin sa akin. Meron pang kailangan ayusin sa akin, Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, if you think that you're perfect, pwede ka nang hindi magsimba, pwede ka nang hindi manampalataya, kasi hindi mo na kailangan si Jesus eh. Kasi perfecto ka na. But if you know that you are not perfect, and you know, sinasabi mo ngayon, Panginoon, kailangan kita. Alam niyo sabi kanina, di ba? The light will expose our need of God. Nabasa niyo yung kanina? The light will expose our need of God. Maybe some of us, lumayo tayo dati sa Panginoon. Ngayon nakita mo, ganito pala yung buhay ng malayo sa ilaw ng Panginoon. Ganito pala yung buhay ng wala sa liwanag ng Panginoon. You will see the distinction. If you remember the story of the plagues in Exodus, nagkaroon ng distinction yung Egyptians sa Israelite. Dito sa side na ito, sa side ng mga Egyptians, sabi ni God, ipapakilala ko kung sino ako. Pinakilala niya kung sino siya, nagkaroon ng distinction. Yung side ng mga Egyptians, umuulan ng asupre nga po eh. Bola ng asupre. Dito sa side ng mga Israelita, wala lang, sleep well lang sila. Habang nagkakagulo doon sa side, kasi may segregation eh.
Habang nagkakagulo dun sa side ng mga Egyptians, ang mga Israelita may kapayapaan. Look at that. Kaya ang tunay na lumalakad sa liwanag, listen, kapag ikaw ay lumakad sa liwanag, you will see the distinction. Kasi bakit makikita mo, bakit ako may kapayapaan, pares lang naman kami ng problema ng kapitbahay ko? Bakit ako, nakakaya ko pang magpatuloy sa buhay? You know why? Because there is a distinction of those who follow Christ. Kaya mga kapatid, I want to challenge you to come in light. Ano sabi uli doon? Sabi doon sa first verse natin in John 8 verse 12. Malapit na tayo matapos. Sabi niya sa John 8 verse 12. Again, John 8 verse 12. Again, sabi dito, this is again an invitation. Sabi mo nga invitation. Pag sinabing, ano ba Tagalog na invitation? Pag-anyaya, no? Inaanyayahan po tayo ng Panginoon. Ang hirap na magtagalog. Okay. Inaanyayahan po tayo ng Panginoon. Na ano? Na lumapit sa Kanya. Sabi dito, hindi lang lumapit. Kung last week ang paanyaya ng Panginoon, anak, lumapit ka. Ngayon ang anyaya ng Panginoon, sumunod ka. Whoever, follows, he will never, walk in darkness. Kung gusto mong patuloy na lumakad sa kadiliman, huwag kang sumunod sa Panginoon. Pero kung gusto mo, simula sa araw na ito, Panginoon, lalakad na po ako sa kaliwanagan, lalakad na po ako sa katotohanan. If you are that person, you surrender your life to God. You follow Christ. Sumunod ka sa Panginoon. Amen po ba? Pag sinabing sumunod, you walk in the footsteps of God. You walk in the footsteps of Jesus. Panginoon, I wanna be like you. I wanna be more like you. Alam niyo ba that is the goal? To be like Jesus. That is the goal. The character of Christ. Amen po ba? Nakita niyo ba si Jesus matampuhin? Diba? Bala kayo dyan, ang sakit ng pako. Walang ganun. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Panginoon ay malawak. Kaya sabi mo sa katabi mo, lawakan mo rin ang pag-ibig mo. Come on. Amen po ba? Mga kapatid, God is inviting us, follow me. Follow me and you will never walk again in darkness. Amen? Taas ang kamay ulit. Sino dito gusto mong lumakad sa kaliwanagan? Amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Lahat na nagtaas ng kamay kanina, I want you to lift up your hands. Come on, lift up your hands. Come on, lift up your hands. And just pray to God ngayong oras na ito. Listen, this is an invitation that God wants you to follow Him. Sundin mo ang Panginoon. Sundin mo ang Kanyang salita. Sundin mo ang Kanyang liwanag. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Lord. Nakataas ang aming mga kamay, sumusuko sa iyo. Lord, alam namin, Lord, kami ay mali, Panginoon. Alam namin, Panginoon, Lord, na kami ay nagkasala, Panginoon. But Lord, we are now walking into the light, Panginoon. Kami ay lumalakad sa katotohanan ng iyong salita. Kami ay lumalakad sa katotohanan, Panginoon. Kaya Lord, as we go into the world, Lord, and be the salt and light of the world, ang dalangin po namin, Panginoon, makita ka, Kristo, sa aming buhay. Makita ka sa aming pananalita. Makita ka, Panginoon, sa aming kilos, Panginoon, upang ang bawat mga tao sa paligid namin ay ma-bless. Ang bawat tao sa paligid namin, Lord, ay ma-encourage, Panginoon. And Lord, gamitin mo po ang aming mga buhay, Panginoon. I pray, Lord, hindi lang kami papasok dito sa simbahan at lalabas na ganun pa rin ang aming buhay. But Lord, I pray, Lord, na baguhin mo po kami, Panginoon. Lord, this is our prayer, Lord. Change us, Lord. Reveal, Lord, kung ano yung kamalian namin, Panginoon. And Lord, right now, Lord, we confess, Lord. Lord, right now, Lord, we confess, Lord, hinahayag ko po, Panginoon. Hinahayag po namin sa iyo ang aming kamalian. And Lord, we repent, Panginoon. And Lord, we follow you, Lord. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord, because of your word, Lord, we can now walk in the light and have fellowship with other Christians, Lord.
Thank you, Jesus, Lord. Thank you for your blood, Panginoon. Salamat po. And Lord, I pray sa mga kapatid ko, Panginoon, nag-i-struggle ngayon dito sa oras na ito. Some of us here are struggling right now with sin. Some of us here are struggling right now and still walking in the light. And Lord, my prayer, Lord, is talagang, Lord, i-confess at mag-repent po talaga kami, Panginoon. At isuko po talaga namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kasalanan, ang lahat ng aming pagkakamali. Because, Lord, you are the only way, Panginoon. You are the way, you are the truth, and you are the life. Thank you, Jesus. Kaya sa iyo lang namin, Lord, sa iyo lang namin, Panginoon, matatagpuan ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Kaya, Lord, we say today, Lord, that yes, Lord, we follow you. We follow you, Lord. Susunod po ako, Panginoon. Susunod po kami, Panginoon, dahil yon ang imbitasyon mo sa amin ngayong umagang ito. Kaya sa iyo namin binabalik ang kapurihan, sa iyo namin binabalik ang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah.